Hi guys! Welcome back to our channel! Alright guys, so another sneaker review na naman tayo guys sa ating pong channel. So we have here, as you can see, yung very na trending na sapatos ni Adidas guys, no? Medyo marami-rami na rin yung mga nagsusot na ito kasi nga sa flexibility ng sapatos na ito, no? Yung adaptability niya pala at the same time, and comfortability. Ang dami, no? Flexibility, adaptability, and comfortability. Yung flexibility niya guys is what do you mean? Yun yung kanyang flexibility, comfortability, and adaptability. Flexibility nga kasi yung sapatos na to is very flexible siya. Hindi siya ganun katigas gamitin, malambot. Yung comfortability niya, yung cushioning niya guys is sobrang comfort, no? Malambot yung loob, yung kanyang mga cushion sa loob niyan. Hindi siya nakaka-strain sa pa. Although kahit yung medyo ilakad-lakad mo to. So, although manipis siya guys, no? Pero makakapagbigay pa rin naman siya ng comfortability sa paa mo. Hindi siya man katulad ng mga running shoes or yung mga basketball shoes na makakapal yung mga cushion, but this one is ayan nga. So given na as you can see, manipis talaga yung kanyang sole. Ayan. Diba? So expect na parang hindi ganun yung comfort na may bibigay, but this one is yun nga, maganda yung comfortability na ibibigay ng sapatos na to, even though na manipis siya. Kasi nga flexible yung sapatos kasi nito na ito, no? Itong ating Samba OG na all white with black combination, tapos nakagam yung kanyang outsole. And yung adaptability nga pala guys ng sapatos na ito is pwede mo siyang gamitin in all type occasions na guys, okay? And any in all type of occasion, in any occasions guys, ayan, or in all type of events, or in any events. In all type, in any na nga yung gamitin natin guys, no? In any events or in any occasions, in all type roads. In any roads. Okay, sige, balik tayo dito nga pala guys sa sapatos na nire-review natin, no? Ayan, so yung kanyang material na ginamit is a pure leather. Yan. Not synthetic leather, but pure leather, no? Yung totoong leather talaga siya guys. Pure na pure. Nagaling mismo sa balat ng animal. I don't know kung sa usually baka or kung saang animal ba na kuha nila tong leather na Adidas. But this one is, ito yung talagang white, and pagdating dito is yung cream white, and then yung stripes niya ay cream white. Yan. So at least at the same time meron siyang accent, no? Kahit all white siya, pero meron pa rin siyang accent pa rin sa kanyang white. Ganda ng design ng sapatos na to guys. So hindi siya yung talagang common na yung nakikita nating Samba shoes na black yung stripes. But this one is meron siyang kanyang sariling look and design. Yung iba kasi medyo darky yung dito. This one is light yung kanyang gum na outsole. Alright, so pagdating naman dito guys is leather din siya. Ayan. And this one is not grayish. This one is brownish, light brown. Yung iba kasi is grayish yung dito sa mga ibang Samba. Okay. Yung likuran, maganda yung pagkaka-stitch ng Samba na to. And what I like this shoes guys is yung kanyang inner liner. Itim yung ginamit, which is binagay nga kasi sa design, no? Sa accents ng sapatos na to. Although kahit yung puti naman na
inner liner, basta leather lang yung gamit, okay lang kasi mapupunasan natin. This one guys is black yung inner liner niya. Ayan. Okay. So black yung inner liner. And dito naman sa kanyang lace, makapal. Ito yung common na ginagamit talaga sa samba na lace. And ito yung kanyang dila-dila guys. Yung design nito guys is yan, printed. And Adidas na logo. Then ayan. Ito is meron siyang ano guys, talagang ply yung kanya. Ito kasi leather yung sa ibabaw. Ito sa ilalim is meron siyang another foam or cushioning. So medyo mas malambot yung dito banda sa sapatos na to. Hindi lahat ng mga samba shoes guys is pare-pareha talaga silang mga design, no. Meron talagang iba't ibang design at iba't ibang forma yan at the same time, no. Design na nga tsaka forma. Yan na nga, design tsaka forma. Okay. So, but this one kasi guys is hindi to yung ibang sapatos kasi yung meron kasi tayong isang samba din guys eh. Hindi pa natin nare-review yung gold yung dito. Kasi yung dito niya guys is wala siyang ganito foam, lahat leather. So syempre medyo walang gaanong cushioning dito. So medyo yung masakit dito banda, di ba? Kasi wala siyang gaanong cushioning. This one is meron siyang cushion, no? So yung dito, yung sa ibabaw ng paa mo, medyo hindi siya nagkakaroon ng tension. Although, pag nag-medyas ka naman ng makapal, okay na. Yun. Medyas lang naman yung sagot doon. Alright, so yan. Okay. So, dito tayo sa ilalim. Okay, so it's a samba design na outsole. I think meron din naman ganitong design kahit yung hindi samba. Yung sa mga handball special nila, yung mga gazelle, yung mga sa ibang mga sapatos ng Adidas, no. Alright, so yung SRP nga pala nito guys is nandito. Ayan, 6,800 pesos. So size 10 tayo sa samba na ito. So iba-iba yung sukat ng sapatos natin guys. Meron tayong size 10, meron tayong size 9.5. Depende kasi merong size 10 kasi katulad ng samba. Size 10 tayo dito kasi nga medyo fitted siya eh, compared dun sa ibang Adidas na sapatos na kailangan natin mag size 9.5 kasi nga medyo malaki na yung sapatos na nun. Ito kasi yung samba guys, parang maliit siya, parang siyang fitted, parang ganun, parang siyang compress compress yung design ng sapatos nito. Kaya kailangan ko mag 10 neto kasi magme-medyas pa ako. Pag 9.5 medyo masikip-sikip. Saktong-sakto lang siya sa 9.5 sa akin. Saktong-sakto. Kasi ako gusto ko yung medyo may konting allowance. Kasi pag yung saktong-sakto lang, magkakaroon ka kasi ng parang tension dun sa paa mo. So nagbibigay talaga ako ng konting allowance, mga 0.5. Yun, pag yung sapatos ko, yung paa ko 9.5, yung sakto lang. So kailangan ko mag 10. So sa ibang sapatos, pag 9.5 ako o yung sakto lang doon yung 9, so kailangan ko mag 9.5. Yun, kahit yung yung ating Nike na Killshot, sana napanood nyo guys yung review natin nun. So Nike Killshot 2, yung 9.5 tayo doon guys. Kahit yung sa yung handball special na Adidas rin, 9.5 tayo doon. So hindi talaga lahat ng mga sapatos is isang size yung gagamitin mo. Talagang iba-iba. Kahit yung sa mga basketball shoes ko guys na size 10 talaga ako. Hindi ako pwede mag 9.5 din doon kasi masikip na. So size 10 din ako sa basketball. Sa mga running shoes nga pala guys, size 9 ako. Yun yung gamit ko doon. Kasi nga maninipis lang yung kanilang ginamit na material din sa ibabaw. Yung mga talagang mga fabric lang, para mga mesh, ganun. So 9.5, enough na yung 9.5 doon. Sakto lang. Okay, so kasi malambot lang naman yung sapatos na ron. Okay, balik tayo dito sa samba na to guys. Alright, yan. So for me is maganda to siya pang office.
Yung pang casual or pang OOTD, kahit sa mga formal attire, maganda to guys kasi wala siyang masyadong tawag na ito, mga cheche boreche na mga design. So white niya, napaka simple, tsaka napaka clean, napaka neat yan, napaka neat. Bagay na bagay ito sa mga formal na mga setup ng mga occasions, no? Ito is good for office use ko lang itong sapatos na kasi ito sa mga meetings ko yan. So mga clients meetings ko. Ito yung ginagamit kong sapatos nga pala guys, kasi nga very flexible, comfortable, tsaka yung adaptability ng sapatos na ito maganda. Okay, so thanks for watching and have a nice day, and huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe po sa ating channel for more sneaker review sa ating YouTube channel. Have a nice day, ingat po kayo.